Hello guys, magandang tanghali muli sa inyong lahat dyan, no? So, eto lang, idudugtong ko lang dito sa short vlog ko na na-upload ko kanina. Meron kasing nagpahabol guys, at ang katanungan niya at gusto niyang ipadiscuss sa akin, ano daw ang kahalagahan ng isang ama? Okay. So, guys, sasagutin ko yung katanungan mo, no? So anyway, maraming salamat muli sa iyo sa pag-add at pagbigay sa akin ng mga katanungan at para ma-discuss ko ng hindi naman masasabi natin buo, ma-discuss ko lang ng bahagya, no? Yung tanong mo na ano bang kahalagahan ng isang ama? Okay, sa kanyang mga anak. Actually guys, no? Marami sa ating mga anak na makananay sila. Normal 'yun, makananay. Bakit? Bakit sila nagiging makananay? O makaina, kung tawagin natin. Kasi guys, ito yung tinatawag na lagi nilang nakakasama sa pang-araw-araw, no? Kapag kasi lagi mo nakakasama ang magulang mo o ang nanay mo, yung relationship ninyo andun eh. Laging mama, ma, asan yung ganito ma, kumain na, hindi pa kumakain ma, abot mo yung ganito ma, puro ganon. Kasi doon naman sa mga ama, no? Kasi kami mga ama, lagi kaming wala sa bahay. Kami yung nagpo-provide ng needs, no? Hindi naman lahat, may mga ilan naman working mother. So, majority lang sa mga lalaki na kami yung nagpo-provide ng mga needs ng pangangailangan ng pamilya. Lagi kaming wala. Minsan gabi na kami umuwi, tulog na yung mga bata. Kaya, yung relationship ng mga bata mas matimbang, no? Sa ina. Kasi lagi nga nilang nakakasama. Ngayon, may mga bagay na napakalungkot isipin. Kasi, meron akong kaibigan, no? Actually, nangyari na rin sa amin to eh. Nangyari na rin sa totoong buhay, no? Na kung matitignan natin guys, kung mapapansin natin, ang ama ay nagbibigay ng todo-todong sakripisyo para sa kapakanan ng mga anak o ng pamilya. Andyan na yung guys, mapapansin nyo, may mga ilan ama na kung saan todo-todo ang pagtatrabaho, lahat ng efforts binibigay. Andyan na yung magdo-double time. May mga iba nga dyan, actually, mapapansin nyo guys, kumbaga kung ano-ano na lang yung pinapasok, magkaroon lang ng additional income kasi gusto niya ma-provide yung pangangailangan ng mga anak niya, lalo na't kung ito ay nag-aaral. So, sa madaling salita, siya yung tinatawag na good provider, no? Kaya nga malungkot mang isipin, no? Nakakalungkot mang isipin na dumating sa punto na gumraduate yung anak niya sa high school, no? Gumraduate. Tapos yung ama, actually yung ama nag-attend ng graduation. Napakasimple ng suot. Talaga makikita mo talagang kumbaga down to earth talaga. 'Di ba may mga ilan pag graduation ng anak todo bihis, sa kanya hindi. Kumbaga casual lang yung suot niya. Pero ang masakit nito, ang masakit guys, na hindi ko katanggap-tanggap sa damdamin ko, halos yung kumbaga kinakahiya siya ng anak niya na gumraduate. Parang ayaw siyang paakyatin sa stage, akalain mo. Doon naman sa mga anak, huwag kayong ganyan. Ano mang suot ng ama ninyo, magara man o hindi magara, i-welcome nyo. Kasi natutuwa siya sa mga kahirapan na ginawa niya, no? Na nasuklian, kumbaga nagbunga. Gumraduate kayo, wag yung naku si Papa, ano ba yung suot yan? Para namang magsasaka. Wag. Huwag niyong gagawin yun kasi masama yun.
Hindi naman kayo gagraduate nang walang tulong ng ama ninyo eh. At saka sa graduation ba, tinitignan ba yung magarang kasuotan? Hindi yan. Ang tinitignan dyan, yung suporta ng magulang mo, nanay mo, tatay mo, kung naandun sila habang umaakyat ka ng entablado. Ganun lang yun. Huwag nating tignan sa panlabas na kaanyuan, kasuotan ng ating ama na parang kulang na lang ikahiya mo eh. Mali yun. Doon sa mga anak, huwag niyong gagawin yan. No? Kasi ang mga ama, actually, may mga ilang ama talaga, actually, hindi na nila iniinda kung ano yung kasuotan nila. Ang mahalaga sa kanila, ma-provide nila yung pangangailangan, at kung meron mang konting pagtitipon-tipon, lalo na sa graduation, no, na gaganapin, hindi na nila tinitignan kung ano pa yung magarang kasuotan na dapat nilang suotin sa graduation mo, hindi na. Huwag kayo masyadong, huwag kayo masyadong judgmental. Mga anak, wag gaano. Kasi, actually, hindi ba kayo natutuwa kahit na anong kasuotan ng magulang nyo, mapaganda, o sabihin natin, napaka-simple o payak, no? Kasi, actually, napapansin ko, no, may mga mga anak, parang, ginadjudge nila yung tatay nila eh, yung ama nila, lalo na kung hindi in yung forma. Kailangan pa ba natin gawin yun? Hindi na, guys, mali yun. Ngayon, lagi mong tandaan, kung yung tatay mo, ganun talaga ang itsura, ganun ang forma, ganun talaga siya, tanggapin mo ng maluwag sa kalooban mo. Kasi, kung hindi sa kanya, wala ka rin rito eh, di ba? Doon sa mga anak, sana tumagos naman sa damdamin ninyo. May mga time niya, nakikita nyo yung mga anak na pag-aral na, no? Na, kumbaga, yung ama ninyo o mga ama na nagbigay ng magandang kinabukasan sa anak. Nagkaroon na ng mga pamilya, nagkaroon na ng kanya-kanyang trabaho, magagandang trabaho o stable job. Makita nila yung anak nila, yung tatay nila dyan sa kalye, pag-alagala, nangangalakal, kung ano pa man yung ginagawa para mabuhay. Parang, alam mo ba guys, ang lungkot isipin, parang dadaanan na lang, kumbaga hindi papansinin, ayaw ipakilala sa mga kaibigan kasi nga, nagbabaso-basura lang yung ama. Mali yun, wag. At lagi niyong tandaan, kaming mga ama, hindi kami sasandig sa inyo, mga anak. Huwag niyo kaming lapastanganin, huwag niyo kaming ikahiya. Kasi, kung yung kayong maliliit pa, na kailangan nyo ng tulong namin, na pinoprovide namin yung pangangailangan nyo, dumating ba sa punto na kinaya namin kayo bilang mga anak? Hindi minahal namin kayo. Ultimong susubo na lang namin sa bibig namin eh. Ibinibigay namin sa inyo kasi mahal namin kayo. Hindi kami humihingi ng ganti sa inyo para tapunan nyo kami o bayaran nyo yung pag-aaruga namin. Hindi. Wala kaming inihingi sa inyo na anumang halaga. Ang gusto lang namin respeto. Respeto bilang isang anak, no? Bilang isang anak. Kung paano nyo kami tanggapin, respetuhin nyo kami. Huwag nyo kami ikahiya, guys. Huwag. Masama yun. Kasi nga, sabi nga nila huwag na huwag mong itakwil ang mga magulang mo. Kung ikaw ay ganap na tinatawag na professional ka na o nakamit mo na yung tinatawag na nasa top ka na, may magandang pamumuhay, trabaho, makita mo yung papa mo dyan sa kalsada o nagtitinda dyan o anong pa mang ginagawa, huwag nyong deadmahin. Pa, kumain ka na ba pa? Dito ka pa, sabay tayo kumain. Ganun lang, simple lang. Hindi naman kami nangihingi sa inyo ng pera eh. Wala kaming hinihingi ng pera o kabayaran
sa pinagpalaki namin sa inyo. Wala yan, guys. Kami, nandirito kami bilang isang magulang o bilang isang ama, no? Kami ay obligasyon namin na kayo ay palakihin, pag-aralin, bigyan ng magandang edukasyon. Pero wag nyo kami sisino-sinuhin, guys. Wag, masama yun. Mahalin nyo ang mga magulang ninyo. Especially yung mga ina, okay yun, walang problema. Kasi sa pang-araw-araw kasama nyo yung mga ina ninyo o ina natin na kung saan doon tayo nakadikit. Pero doon naman sa mga ama, no, na laging wala sa bahay, dapat laging yung tandaan. Bakit ba kami wala sa bahay? Nagtatrabaho kami, no? Nagtatrabaho kami para ibigay namin yung pantustos, no? I-provide namin yung pangangailangan ninyo, especially sa pag-aaral ninyo. Lagi nyo lang tandaan yan, guys. Kaya nalulungkot ako, guys, doon sa mga iba na nakikita ko, no? Parang nakita nila yung ama nila na kumbaga yung kasuotan ay talagang mapapansin mo talagang hindi magara. O sabihin na lang natin na parang kala mo talaga andyan lang sa lansangan nagbabasura. Parang ikinahihiya ng anak na ipakilala yung ama nila sa mga kaibigan o sa mga asawa. Kumbaga parang hindi na dumating yung punto na nawala na yung pagmamahal eh. Kaya nga, guys, lagi niyong tandaan, kapag hindi kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, lagi niyong tandaan, ha, hindi kayo makakarating sa paroroonan. Ayun lang lagi, kasimple yun. Kaya nga, para sa akin iniisip ko lagi na may mga iilan anak na ganun. Pero hindi ko naman lalahatin, guys. Baka naman kayo ay magalit sa akin, hindi naman. May mga anak naman na anuman dungis ng ama, no? Anumang itsura ng ama, bali-baligtarin yan. Minamahal nila yan. Ayun lang yun eh. Kaya nga, minsan, lagi lang akong tumatanaw sa malayo, no? Tinatanong ko na iniisip-isip ko na sana lahat ng mga anak ay mahalin yung ama nila, no? Kasi yung ama, ayan ay yung isang bagay na karugtong na ng buhay nyo yan. Karugtong na ng buhay nyo. Huwag niyong titignan yung panlabas na anyo ng tatay ninyo o ama ninyo. O ano ba yung balat mo, ang itim-itim mo na, sunog ka na sa araw. Pero tatanungin ko kayo, eto bang kulay namin kaya kami nang itim o nasunog kami sa araw? Saan to? Para saan to? Para sa inyo yan. Dahil hindi namin inaalintana ang init ng araw sa lansangan, gusto namin ma-provide yung pangangailangan ninyo. Kaya guys, lagi niyong tandaan, sana sa mga anak na nakakapanood ng short vlog ko, mahalin ninyo ang ama ninyo. Mahalin ninyo. Kasi dapat i-balance ninyo Hindi lang yung ina, mahalin nyo rin yung ama ninyo, no? At saka lagi nyong tandaan, never na ang magulang ay humingi ng kapalit sa kanyang pagpapaaruga doon sa kanyang mga anak. Lagi nyo lang tandaan yan. Kahit hindi nyo na kami tapunan ng anumang yaman ninyo, basta't wag nyong kalimutan ang pagmamahal ninyo sa amin. Ang respeto lang, kailangan namin respeto. Wala nang iba. Hindi kami nakatanod sa inyo para manghingi ng anumang yaman ninyo. Wala kami ron, guys. At alam namin ang role ng isang ama
sa kanilang mga anak. Okay? Sana guys, doon sa mga anak, huwag kayong magalit sa akin, no? Kasi ayun naman yung realidad yung tumatakbo. Gusto ko lang i-share sa inyo. Nangyayari yan sa totoong buhay na parang ikinahiya ninyo yung ama ninyo Kumbaga, nagiging lapastangan tayo dahil sa naabot natin tagumpay. Hindi na natin kasama yung mga magulang natin Huwag yun. Respeto lang ang kailangan namin guys sa inyo. So anyway, hindi ako nagagalit. At eto, pakipakita ko yung mukha ko sa inyo. Yan. So hindi ako nagagalit guys. Kumbaga, ina-explain ko lang ng tama kung ano ba yung kahalagahan ng ama. So lagi nyo lang tandaan, patuloy kayo magmahal sa ama ninyo at sa ina ninyo. Okay? Kasi walang totoong kaibigan o kasama sa buhay kung di yung magulang ninyo. Anumang sama ng anak ay hindi kayang itakwil ng magulang. Pero ang anak kayang tiisin ang magulang. Kaya nyo tiisin kami, okay lang yun, tiisin nyo kami, walang problema. Pero hangad namin na maging maayos kayo, maging mabuti kayo. No? Masaya na kami roon. Hindi nyo man kami dalawin kahit may mga pamilya na kayo, salamat. Basta gusto namin maging masaya kayo at buo ang pamilya nyo rin, no? So anyway, huwag kayong magagalit At ito ay napag-uusapan lang, no? Nadidiscuss lang natin. Anyway, maraming salamat sa inyo guys sa walang sawang pakikinig ng short vlog ko. Sana sa susunod na vlog ko ay nandiyan kayo para sumubaybay sa gagawin kong short vlog. So anyway, thank you very much. At sana patnubayan tayo ng Poon Mike Kapal. At shout out ulit dyan sa mga kumpare ko, sa lahat, sa Team Dalisay, sa mga crew on vacation, on board, kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Shout out sa inyo at sa Team Dalisay. So anyway, don't forget to subscribe, no, sa YouTube channel ko. No, walang sawang mag-subscribe kayo. At anyway, guys, maraming salamat. Bye.